We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From sunny but cold Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! At Imaro, ang bilis, katapusan na halos sa Marso, noong nakaraan, March 21, ngayon March 28. Aba, sa susunod na program natin, Abril na, talaga naman. Abril na, pero medyo malamig pa rin sa Estados Unidos. Oo, at siyempre, naroon pa tayo sa panahon tinatawag na spring. Ang tag-init, yan ang summer. Yung winter, yan ang taglamig. Ngayon naman, ang tawag naman sa spring, ayan ang tagsibol. Yan. Sibol? Tagsibol. And then, pagdating naman sa fall, yan ang taglagas. Yan. Ito ba? I'm not kidding. That is the actual term. Really? Oh, Opo. so wow. Pag iniisip niyo yung taglagas, isipin lang yung buhok ko nalalagas. Ano po? Anyway, I'm so happy to see you, Ate Maru. And also, thank you for recruiting our guest, si Ate Leila. Yes, let's welcome back sa ating program, mga kaibigan, Laila de la Peña Marin. Marin, praise the Lord. Praise Ate Leila, God, yeah. maayong adlaw, maayong buntag man sa imo. Ay, ano yun? Maayong hapon. Maayong gabi. Maayong gabi. Mag-eskwela kayo ni Ate Maru, ano po? Pareho kayo ng school sa high school sa Pilipinas. Yes. So, ano po ito? Kailan po ito? Anong year po ito? Huwag natin pag-usapan. We will be celebrating. We're so proud we were able to reach this year, number of years. Dave, we will be celebrating next month, God willing, 60th anniversary ng high school. Nung graduating class ninyo. Yes. Wow. Yeah. Talaga naman. So, panahon pa pala ni Diyos dado makapagal, magka-eskwela na kayo, ha? Kaya ginatamyaw namon ang tanan nga Class 66 kung nagapamati kamo subong sa aton nga programa. Happy anniversary, and God willing, basi makapauli ko. Wow! Basi makapauli ko. Ako pong papaliwanag. Sinabi ni Ate Maru ay maligay anniversary sa kanilang class at nawa po ay siya'y makauwi sa Pilipinas in time for their anniversary. Tama po ba? Marunong pala ako mag-Ilonggo. Nakakaunawa pala ako. Alam mo, just one thought, nung nag-celebrate, right after COVID, kami ni Laila planned about something Thanksgiving program sa Class 66. And God led us to come up with a concert, evangelistic concert, and then just reaching out sa aming mga schoolmates, especially Class 66. We had this concert, we call it Salamat God, Salamat Gid. Ganda. Si Ate Maru talagang galing sa play with words. Salamat God, salamat Gid. She was the one who came up with the term "we can do it." Na akala niyo makanta, no, do it. But it's actually play with words, Ate Leila. You can do it. We can do it sa tulong ng Panginoon. That's true. Galing, Ate. Oo. Kudos So, to you. nag-guest namin si Ruben Laurente, the singer, and then ang nagbigay ng short message was the manager of DYVS sa Bacolod. Ang galing. Wow. And he teaches, and his wife graduate sila ng Silliman University. So kumakanta din ang wife niya. Wow. So regards kung nakikinig ka, Pastor Lester. Thank you so much. Let's go back to our guest. Ang aking schoolmate, kaibigan, si Miss Laila de la Peña Marin. Okay. So, Lai, you started the caregiving business, no? Na discuss natin sa the past last week. Now, this time, I know it's not easy nga
to come up with the clients and the caregivers. O kung minsan hindi siguro magkatugma ang personality who is adjusting, there's a lot of adjusting. So could you share with us some good and or bad or not so good experiences with the clients and the caregivers that you have chosen? Sa interview pa lang, mahibalaan mo na may mga ano, isa rin aton attitude bala. So, pero I still give a chance kung siya ang ibutang ko. Pero kung nakita ko nga daw budlay gid, inaislan ko dayon. Oh. Kung wala gani, you won't believe it. Ako ya gasulod. Ako ya. Yeah. Oo. And I try to really find out kung ano gid ang diferensya sa pasyente kag ang caregivers. Right, right. Yeah, because iba-iba ang personality sa ang mga tao mo lain. May mga caregiver nga wala reklamo. Oo. So masiling ko, you know what? Magreklamo ka, wala way, kundi islanta ka. So, inang you have to adjust. You have to adjust. Oo. May ara man kis ang wala gid ko makuha ang caregiver. Ako anay masulod. Ako gidya. Hands-on ako eh. And then makakita ko gani, then hambalon ko nga amo ni himuon mo, amo ni siya ang personality yes ni amo ni ho. So most of my clients, they stay for long years. Wala yasang gahalin. Oo. Hasta lang sila madula. Ang pinakatigulang ko subong is 102, going on 103. Oh, wow. Si Frank, yeah. Si Frank. Si Frank is a Croatian na siya. And then, grabe mo, nagalakat pa, nagakanta pa. You know? And then, babae ang caregiver. So, may ara yung mga caregivers nga during weekends, hindi sila yakay te. Especially kung dalaga, ang caregiver. Hindi sila pwede. Hindi sila pwede. May sosyalan sila. Okay. Ang gusto ko gani, usually, may mga edad ko. Ay, kung ga-hire sa kahubin, parehas ko mga Hubin sa, young. Oo. Gusto ko mga tag 50, magsiling sila, galing kay, nako, 60. Ay, no problem. Basta. Perfect. Kaya hindi ba, ang mga Pilipino, wala ang 60, daw 40 lang na, di mag-yut. Daw 30 lang na diya sa Amerikano. No, actually. Wala pa na yung mga polls ang kuya. So, it's amazing how our tribe, are being blessed with that. In complexion, bisan sa buhok, ay, sus, perdiho niya yung kano, ya. Oo. Hindi na sila kaintindi. Naintindihan ko po. Yung mga manonood natin, tagapakinig, po. Baka na-miss nyo kasi. Mga kano. Nagsasalita kasi si Ate Leila, mostly this time, Ilonggo. Ang sinasabi po niya ay ganito. Mga Pilipino rin masisipag at hanggat maaari hindi siya kumukuha ng mga bata, yung mga nasa 50 at pataas dahil sa yun ang maaasahan. Kasi ang business po ni Ate Leila, po siya agency siya. Kaya siya ang kumukuha ng mga caregivers para ibigay sa mga kliyente. Correct. At dito, napaka-common po na trabaho ng mga Pilipino ang siyempre karamihan, maraming mga nurses, maraming mga caregivers. Yan ang tatak natin mga Pilipino. Masisipag tayo tsaka napagkakatiwalaan. Ate Leila, maganda yung business mo. So wala kang facility na mini-maintain, pero ikaw ang tigakuha ng mga caregivers para ibigay sa mga nangangailangan. Yes. Nangangailangan. Maganda yan. And then also, kanami, it's really rewarding. A rewarding portion is this. You could control your time. Yan. You could control the people under you.
You know, even though I don't say under me, we are partners in work. Oo. Right. I Yeah. always Right. I always tell them, we are not, I am your boss because I give you the salary. Okay? Mhm. But we are partners in the work. In Yeah. other words, yeah, we are partners, you know. Sometimes they will tell me, ano, ate Lai, may puntahan ako. Sabi ko, bakit? Mayroon siyang puntahan. Sabi niya, I know na may pupuntahan kasi bata pa eh. You know, ito sa mga dalaga. So, inaano ko. Pero eventually, I realize nga, mas maganda yung mature. Mas Wala easier masyadong to do. activities. Oo. Oo, walang activities. Maganda yung Yeah. sinabi ni Ate Leila, Ate Maru, dahilan sa she truly embodies what St. Paul said to the believers, sabi niya. At kayong mga kayong mga employees, siyempre ginamit niya word noon, slaves. Maging kayo, maging faithful sa inyong mga masters. Yun ang language na ginamit niya. Pero sa context natin, employees or caregivers, maging tapat kayo doon sa inyong mga inaalagaan at sa inyong employer. Pero sabi din naman ni St. Paul, Masters, be kind to your slaves. O kaya, yun naman mga may negosyo, yung mga may business, maging kind kayo sa inyong mga empleyado. Nakikita ko yun na ginagawa ni Ate Laila because not only is she fair, ang trato niya, we are in this together, partners tayo dito. Kaya maganda yung narinig natin yan. Kaya kung may mga business owners na nakikinig ngayon, magandang modelo yung ginagawa ni Ate Leila na hindi niya mga utusan yan, hindi niya mga alila yan. Oh, no. Kapartner niya sa ministry. Kasi if you look at it from the perspective, pag tinignan natin sa pananaw ng ebanghelyo, na salita ng Diyos bilang mga Kristiyano, may iba yung trato mo sa tao, sa empleyado. At yung empleyado, na iba ang trato nila sa kanilang mga employers. Ate Leila, so nangangahulugan yan, pagka nagdala ka ng isang caregiver doon sa pagtatrabahuhan nila, pag may problema, yung caregiver, sa'yo ibinabalik din. Ganun po nangyayari. Yes. Okay. Wow. Yeah. They don't go direct to the caregivers. Sa They iyon. tell Opo. me. Yeah. So yun na isa sa mga kumbaga aminin natin, kumbaga yung sakit ng ulo sa'yo napupunta. Sa akin. Pero paano mo dinideal ngayon yan, yung sakit ng ulo na yan? Ba sabi nung inaalagaan, tawagin nating kliyente, naku, yung binigay mo sa aking caregiver masyado masungit o tamad. Paano mo hinahandle yan? So, itawagan ko muna ang caregiver ko, anong ginagawa mo dyan? Yun. But the first thing is, kasi sa business na to, ang pinaka-importante dito yung ang kliyente. Siyempre. Yeah, importante. At saka ang pamilya ng kliyente. Ng kliyente, yes. Yeah. Kasi pag na-fail mo yung pamilya, paghirapan mo, it's so hard. Oo. Alam mo, hindi lang sa caregiving, ate. Miski sa mga doktor, sinasabi sa akin mga doktor na kaibigan ko, hindi ko problema yung pasyente eh. Ang lagi ko nagiging sakit ng ulo ko minsan yung pamilya ng pasyente. Yeah. Kasi yun na ma-complain, yan na mapaghanap. Buti pa yung pasyente, okay lang siya. Kaya, so, narinig ko yung sinabi mo na ikaw muna ang magdi-deal sa problema. Siyempre, during our last program, you emphasized the importance of being trustworthy, ng pagkakatiwalaan kayo. Naku, sa lahat ng pinakamabigat, yung bang nag-complain yung kliyente, naku, yung caregiver na binigay mo, merong kinuha dito sa bahay na. Oh, yun. Yeah. Hindi ka naman nagkakaroon ng gano'n. So far, wala. Ay, praise the Lord. They are honest. Ang isa lang na kliyente ko na medyo sakit ng ulo. nahirapan ako. Okay. Kasi nandoon na siya, parang inaano niya ako na gagawin ito. Daw siya nang siya na ang siya ang nag-force sa akin na gagawin mo ito kasi ganito. Sabi ko, hindi maganda to. Nanggal ko.
Eh, dito na. Oh, Ikaw yan. pa minamanduan. Simple si Ate Laila, no? Eh, siya, nagpasabi nito, kaya tinanggal ko. Ganon. Oh, tinanggal hindi, ko. hindi kita masisi na tinanggal mo. Dahil minamanduhan ka pala eh. Magaling kang Oo. boss, Ate Oo. Laila. Magaling ka mga Ayaw kong idiktahan eh. That's Okay. why I'm always a boss. I never even in the Philippines, I was Mhm. never employed. I was a manager. At yeah. the Oh. end You deal time, I with was a people. manager of my own company. You, Yeah, I uh, managed my own company. Yeah. Iba to kaya ang sabi ko nga, ang ginagawa ko sa buhay ko, ang lahat na ginagawa na mahirap. Kasi mhm. during those time, our economy was booming, especially with the sugar centrals. Yes. Yeah. Alam mo, naging manager ako ng isang outfit na nag-deal, the first lady manager, nagdi-deal sa 13 sugar centrals in Negros Wow. Oh, and wow. Iloilo. Mm. They thought before, when I went with my salesmen to the sugar centrals, they thought that my salesmen are trying to I mean, for me to be hired as a date for the manager. Oh. Yeah, Oh. parang ano ba? Oo, Kasi pinipip nawala ka. sila the first time ako babae na Mm. manager. Yeah. These are you have to manage mga chemical engineers, mga engineers Mhm, lahat ang mhm, inaano mhm. ko. So, that was in 1970s, Okay. you know. At the time in Bacolod, seldom could you see a female driver, Hmm. but I was already driving at the Really? Later time. dyan. Oh. Amazing. Kasi pupunta ako sa Central. And Mm. then, sabihin ng ano ko, kasi ang mga salesman ko nagsasabi, kasi sabi ng uy, sino itong si Laila de la Peña? Ano pa ako, single pa ako nun. Sabi Mhm. niya, aming manager yan. Naku, sabi ng mga manager sa Central, Mm. dalhin mo nga siya dito. Mm-mm. Oo, dinadala ako doon. Mm. Pagkatapos, alam mo, this is just one of those pitfalls that actually I didn't like it, but it was part of my job because I am a manager of an industrial firm, Mm-mm. Company. sales company. So maganda pala Lai ang iyong training, dealing with people in the Philippines, and now you move to the US, you still The deal with US. people. Both, Yes. no, the clients Both. and the caregiver, which is Yeah. So maganda, the Lord prepared you for this particular Yeah, in a ministry. way, that you have. just a comfortable life. Mm. I didn't, hindi naman ako gahaman na gusto ko na Yeah, lumaki right. pa ganun. Tama lang. Just have to be happy. Other people happy. Caregivers are happy, satisfied. They have built the houses doon sa Pilipinas. Yung mga Mhm. utang nila sa bangko na bayaran nila. Totoo Mhm. to eh. These are Mhm. real. Tama. Nakapagawa sila ng mga resort. Yeah. Oh. And look at me. Ako ang naglagay nila dito, lang ako resort. You can resort to something new, ate. You are the resort person. Yeah. No, really. But At actually, sinasabi ko sa kanila, kayo ang frontliners. yeah. You won't believe it. You are earning more than I am earning. To siya totoo Yeah. lang ha. Uh-huh. Yeah, mas malaki ang sa kanila eh. Baka lang na mag-please sila kasi kasi pag nagkita-kita yan ng mga caregivers, compare sila ng mga sweldo. Compare sila ng sweldo. Grabe, no? Grabe. Oh. Wow. What a ministry, what a special ministry that you have. It is, yes. Not everybody can do that. Oh my. I can't do it. It takes a special person, Ate Laila. I And you know. project Sabi ko yourself. nga, ano ba itong naano ko doon Right. sa Pilipinas?
Mga salesman ang mga ano ko. Ayan. Oh, dinadala ako. Alam mo, mag-schedule yung anong tawag doon, yung mga associations ang mga engineers. They have a yearly yan na nag-meet sila. Then I have to finance some of these people to go there. Mga engineers yan sa Central. Oo. Wow. Sabihin ng salesman ko, Laila lang naman tawag sa akin eh. Di man. O kaya boss. Ayaw ko boss eh. Boss, parang sindikato. Sabi ko lang. Lai. Hindi. Basta Lai lang na ano, na L-E-I, hindi L-E-I. L-I-E. L-E-I. Sabihin nila, Lai, inang mag-sponsor tato isa ka room. Sabi ko nga, isa ka room daw. Sili nga bala mo nga, amo na mga pitfalls sinisang kuan mo sa industrial. Nga, ako nga kuan, a company. Sili nga, kinanglan may, mga, inabalang bayad nila sa mga babae para date sa mga engineers. So, kasi that is the time that the engineers that are working in sugar centrals have their own way. Nga, nagamit sila blasang the whole of these sugar centrals in the Philippines. Mga engineers nila may convention. So, hindi ko magawa, I could not do it. So, ang aking mga salesman, bibigyan ng pera, budget, para kung ano, I don't care. As long as, they handle it. Pero, the Lord has pulled me out of there. Because at the time, that was the time when Aquino was assassinated. So everything went down. Yeah. Right. Nagsara, maraming nagsara. Wala na ako. Kaya nga, I decided to come to Manila on the way to America. Kasi mayroon akong passport eh. May visa ako. Indefinite na visa. Pero, Lai, with your experience from the Philippines to here, with family, 2 husbands died, anong takeaway mo sa ating Bible verse nga, I can do all things through Christ who strengthens me? How does this Bible verse help you? Oh, definitely. That's my central prayers all the time. Without that, I don't know where I am. Without that, I could not achieve anything. Without the Lord, He is always there. Amen. Sometimes I feel sad. Sometimes I feel really distracted, or sometimes I don't know. Like our, because could I tell it? I am selling my properties in the Philippines. It's very hard to sell. It's very hard to sell. So, no buyer could, buy it. No. But the Lord tells me it's not time yet, because I think He has a plan for me here. Indeed. Yeah. Yes. Indeed. Yeah. Yeah, Wow. I think so. Wala na. We have so many things I know you still have so many things to share, but we don't have that much time anymore. So thank you for sharing your life, your ministry, your work, and the way you handle people. Sana po ang nakikinig ay they will learn from you, from the kind of attitude that you have. So kami mga kaibigan ay wala tayong oras, no? So just reminder lang sa ating mga tagapakinig, ating program We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din, mapapakinggan tayo sa radyo
sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato. Ito ay tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. Muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa ating special guest din, Laila de la Peña Marin. Ito po si Ate Maru Cepeda Javier. Kasama po ang guwapong-guwapo kong Si Kuya Phil Lagtapon po yun, yung gwapo. Dave Marcelo po, kinakatawa ko na si Ate Laila de la Peña Marin. Tandaan nyo, tulad ng testimony ni Ate Laila, ano man ang problema natin sa buhay, mai-apply natin, sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Hanggang sa susunod natin pagsasama-sama sa darating na Sabado. We know you have choices, pero salamat po, pinili ninyo kami Yes. pakinggan ngayon. Ingatan po kayo ng Panginoon, samahan kayo ng Panginoon, pagpalain kayo ng Panginoon, at tandaan ninyo, ano man ang ating problema o balakid sa buhay. At Leila, join us and we do this at the end of our show. If the Lord is with us, when the Lord is with us, like what St. Paul said, we can do all things through who strengthens us. So therefore, we can all say, sabay-sabay tayo man, we can do it. Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.